Tiklo sa sinalakay na condo unit sa Quezon City ang 4 na operator ng isang massage service na nag-aalok umano ng kalaswaan. 4 na babae ang nasagip pero hindi ang menor de edad na pinasaklolohan ng isang ama sa mga otoridad. Nakatutok si John Consulta. Sa isang unit ng kodong ito sa Quezon City, tumambad ang ilang babaeng isinasalang umano sa sex trafficking na itinatago sa likod ng massage services. Arestado sa operasyon ang 4 na suspect na handler at operator umano ng grupo. May karapatan ka sa isang abogado na maaari mo namang piliin. Kung wala kang kakayahan, piliin sa sarili mong abogado. Kung pagkakalog ito sa iyo ng Ayon sa NBI, nagsimula ang trabaho mula sa isang sumbong ng isang tatay tungkol sa anak niyang hinimok daw na magtrabaho sa QC. Yung bata ay in-invite ng isang kababayan para magtrabaho rito sa Manila at napag-alaman din nila na yung anak niya ay dinala sa isang spa na kung saan ang ino-offer na mga services ng spa na yon ay yung body-to-body massage. Wala sa condo unit ang hinahanap na menor de edad pero 4 na babae ang nasagip. Sa unit, pinatitira ang mga biktima bago ipadala sa kanilang kliyente. Nag-ooperate online itong spa na ito kung saan ino-offer yung mga kababaihan, itatawag or magte-text and then ilalabas yung mga babae at ihahatid ng isang rider sa isang hotel kung saan doon gagawin yung nasabing serbisyo. Itinanggi ng 2 suspect na kumukuha sila ng mga menor de edad. Hindi po kami tumatanggap po ng minors. Provider na po yun ni client. Tapos siya na po magsasabi sa amin kung saan po yung location ng hotel niya para pumunta po si therapist. Hindi po namin sila sinasabihan na kailangan may extra service. Hindi po ganun. Kasi po yung sa company namin, massage lang po. Yung regarding po dun sa sinasabi na extra service or sex service, yung therapist na po at yung kliyente na po ang nag-uusap at labas na po yung company doon. Patuloy ang paghahanap ng NBI para sa nawawalang menor de edad. Atin pong kakasuhan yung nasabing mga subjects natin ng paglabag sa Human Trafficking Act at yung Cybercrime Prevention Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mahigit 1 linggo matapos manalasa ng Hurricane Helene, Hurricane Milton naman ang naglandfall sa Amerika. Ito ang ikatlong pinakamabilis lumakas na bagyo sa Atlantic. Batay po sa mga tala, ang karanasan ng mga Pilipino roon dahil sa bagyo, sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Bago pa man tumama ang Hurricane Milton, ganito na kalakas ang bugso ng hanging humahampas sa ilang bahagi ng Florida. Halos zero visibility sa lakas ng buhos ng ulan pero maaaninag ang ilang nagkalat na debris. Iwinasiwas ng malakas na hangin ng mga puno at itinumba ang ilang poste ng kuryente. Ang ilang kalsada hindi na halos madaanan dahil sa mga nabuwal at humambalang na puno. Nakuhaan naman ang tila namumuong tornado na yan sa bahagi ng Lewiston, Florida. Ayon sa National Weather Service, hindi bababa sa 5 buhawi ang naitala sa Florida. Kabilang dyan ang nanalasa sa Fort Myers kung saan ilang bahay ang napuruhan. All this happened like instantaneously. Like these windows blew out. I was about probably right here when it happened. Probably 1 minute total. Ramdam din ang hagupit ng Hurricane Milton sa Sarasota. Halos tangayin ang malakas na hangin ng mga bintana sa ilang gusali. Binahari ng mga kalsadang yan sa Lee County. Sa St. Petersburg naman natuklap ang bahagi ng bubong ng isang stadium dahil sa lakas ng hangin. Isang malaking construction crane pa ang nag-collapse at nagdulot ng pinsala sa ilang gusali. Naglandfall ang Hurricane Milton malapit sa Shasta Key, Florida bilang Category 3 hurricane na may lakas ng hangin umabot sa halos 200 kilometers per hour. Pero bago yan, umabot pa sa Category 5 ang lakas nito kaya itinuring ng National Hurricane Center na multi-hazard event. Tinawag din itong third fastest intensifying storm on record sa Atlantic Ocean. Sinabayan ng malakas na buhos ng ulan ang pabugso-bugsong hangin sa South Tampa. Nalubog din sa baha ang ilang kalsada malapit sa dalampasigan. Sa South of Tampa nakatira ang ilan nating kababayan gaya ni Judith, na personal na nakasaksi sa bagsik ng bagyong Milton.
Grabe po dito ang hangin, napakalakas at saka ang ulan. Ang iba pong area, lalo na po yung mga coastline, nung malapit sa dagat talaga, yun talaga ang bumaha. Nilagyan po ng mga shutters yung mga windows ng mga bahay para po hindi makabasag yung mga window. Sabi ni Judith, kakaiba raw ang lakas ng bagyong ito. 4 years na kami dito. We just moved from Maryland. Okay. So ito yung pinakamalakas na bagyo na naranasan ko. Ngayon lang din daw ito naranasan ng isa pang Pinay na si Joanna sa 7 taon niyang paninirahan sa Orlando, Florida. Ramdam na po namin yung hangin. Ito po yung first time na monster na malaki talaga. Ina-alert po nila kami from time to time na tornado warning, yung evacuation. Sinesend nila yung warning for yung evacuation ng address, kung saan pupunta. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasawi pero patuloy ang babala sa mga residente sa matinding panganib na dala ng malakas na bagyo. Mahigit 1 milyong bahay at establishmento naman ang napaulat na nawala ng supply ng kuryente. Inaasahang babaybayin ng Hurricane Milton ang Florida Peninsula bago lumabas sa Atlantic. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Malaking tulong sa kalikasan pero delikado naman sa kalusugan. Yan ang babala ng isang grupo laban sa naglipa ng reusable tumbler at bottles na may nakalalasong kemikal. Nakatutok si Rafi Tima. Mamaya ba yan? Matagal ng kampanya ng EcoWaste Coalition ang paggamit ng mga reusable water bottles sa halip ng mga single-use plastic bottles na nagkalat sa merkado. Pero pansin ng grupo, kasabay ng kampanyang ito ang pagdami ng mga mamurahing imported na reusable bottles. Kaya minarapat nilang i-test ang kalidad ng mga ito at kung ligtas ba itong gamitin. Ang isang obserbasyon namin, kapag talaga siya ay pinturado o yung merong pintura, ay kadalasan meron itong lead. Yung lead o yung tinatawag natin na tingga sa Tagalog. 2017 pa ipinagbawal ang lead sa mga household paints sa Pilipinas dahil delikado ito sa kalusugan. Pero sa 30 imported na tumblers at iba pang reusable bottles na tinest ng EcoWaste Coalition, kalahati sa mga ito bagsak. Ang makulay na tumbler na ito, 100,000 parts per million ang lead content. Yan yung aming pinakamataas. Ang limit lang kasi is 90 parts per million. Karamihan daw sa mga gumagamit nito mga kabataan. Nakakainganyo daw kasi ang kulay at disenyo ng mga ito. Kapag nahawakan at nagkaroon ng chips ng pintura, paghawak niya sa kanin o sa tinapay ay pwede niyang ma-ingest, no? Kasi nagbabakbak over time para maganda siya ngayon tignan. Ayon sa DOH Disease Prevention and Control Bureau, dahil neurotoxin ng lead, malaki ang epekto nito sa utak kapag tuloy-tuloy ang exposure dito, lalo na sa mga kabataan. It can damage the brain, no, ng bata. Normally, it will affect yung kanyang mental development, no? Mas bababa yung IQ niya, no? Posible din na magkaroon siya ng speech and hearing loss. Kaya naman si Chinky, sinanay na raw ang anak na huwag na mainganyo sa makukulay na water bottles. Yun na lang isipin ng mga nanay at mga tao na mahal pero mas quality, mas matagal mong gamitin at mas safe ka, no? Mas safe yung health mo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Nasa kote sa Bulacan ang isa umanong aborsyonista at 2 iba pa na nag-aalok ng serbisyo online. Nakatutok si June Veneracion. Sige, nag-abort si ate. Anong ina-abort niya? Ha? Mga buntis. Sige, magpo ka dito. Inaresto sa loob ng kanilang bahay sa Bukawi, Bulacan ang 53 anyos na umano'y abortionist at 2 niyang assistant. Ito, gamit. Inilatag ang operasyon makaraang mamonitor ang grupo na nag-aalok daw ng abortion sa isang Facebook page sa halagang 15,000 pesos. Isang pulis ang nagpanggap na magpapalaglag kaya naikasa ang entrapment ng PNP-ACG. Ate, makinig ka, may sasabihin kami ha. Ikaw po ay hinubuli po namin sa tala po na pag-aabot po. Ang ginawa po nila, sir, sila po mismo yung nag-o-offer, sila po yung nagme-message sa mga random account. Sinampahan ng 3 ng paglabag sa Medical Act of 1959, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagbabala ang PNP-ACG sa iba pang sangkot sa abortion at sa mga magpapalaglag.
na pareho silang may pananagutan sa kasalukuyang batas ng bansa. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga sospek. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Gumugulong na ang sabay na investigasyon ng Pilipinas at Cambodia kaugnay sa pagkakasagip ng 20 Pinay na ginawang surrogate mother doon. Ayon sa ating embahada, 7 sa kanila ang mauunang umuwi sa bansa. Nakatutok si Ian Cruz. Bagamat na-rescue na sa Cambodia ang 20 Pinay na ginagawa umunong surrogate moms o pinagdadalang tao para sa anak ng iba, tuloy ang pakikipagtulungan ng ating embahada roon sa National Commission for Counter-Trafficking ng Cambodia. Para matuntun nga yung mga mastermind nito, yung ulo ng krimen ng human trafficking. So pagdating sa atin, yung iyakat natin ang nag-iimbestiga. Ikinakasana ang paralel o kasabay na investigasyon ng ating mga otoridad. There are indicators that say na meron ding kasabwat dito sa Pilipinas. So yun po yung mga perpetrators na kakasuhan na lang din natin dito sa Pilipinas. May mga kasong isasampa sa Cambodia, depende sa pakikipag-usap sa mga otoridad doon. Pero sa ngayon, prioridad ang pagre-repatriate sa mga biktima. 7 sa 20 na-rescue ang mauunang umuwi sa bansa dahil nasa isang ospital pa sa Cambodia ang 13 Pinay na buntis ngayon. Maganda naman, hindi naman sila nakakulong na but nasa isang kwarto rin sila. Regular silang binibisita ng mga taga-embahada, lalo't isa sa kanila ay malapit ng mga anak. Yung pinakamahaba, 7 months. So in 2 months mga anak. Yung iba naman first trimester. Hindi tulad sa ilang bansa, bawal rin sa Cambodia ang surrogacy kung saan tinutulungan ng pares na may problema sa pagbubuntis. Meron niyang kaparusahan dito. 2 to 20 years ang kulong niyan dito. So let us be really, really careful. Karaniwang nire-recruit ang mga surrogate mom online. When meron mga posts na nag-eenganyo na mag-surrogacy, maging surrogate mother, ay pagkaingatan po natin dahil mapapahamak tayo kung dinala tayo sa Cambodia. Hindi lamang daw ang malayang transaksyon online sa iba't ibang social media platforms ang sinasamantala ng mga sindikato sa pagre-recruit ng mga surrogate mothers, kundi pati na rin ang pagiging visa-free ng ating mga kapitbahay na bansa. Katunayan, ang 20 na rescue sa Cambodia ay dumaan muna sa ibang Southeast Asian countries bago sa Cambodia. Tsaka lilipat ng ibang bayan. So like I said, umiikot, Umiikot, so ang hirap nila matuntun. We work closely with the DFA and that includes the unfortunate incident about the surrogate mothers. Rest assured, we will do our level best to find our possible interventions in coordination with our Department of Foreign Affairs. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kahit walang sama ng panahon o bagyo, maging alerto pa rin sa mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansang umulan sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon at halos buong Luzon na ang maapektuhan. May matitinding ulan hindi na lamang sa Northern at Central Luzon kundi pati sa Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at Mindanao. Posible rin ang malalakas na buhos ng ulan sa Samar at Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Para sa mga taga-Metro Manila, maghanda rin dahil nananatili ang tsansa ng ulan lalo bandang hapon at gabi. Ayon sa Pag-asa, kumpara kahapon bahagyang lumakas ang ihip ng northeasterly surface wind flow. Abot na yan sa buong Northern Luzon. Posibleng magtutuloy-tuloy ang pag-iiral niyan sa mga susunod na araw habang nalalapit ang pagsisimula ng amihan northeast monsoon season. Sa natitirang bahagi ng bansa, localized thunderstorms pa rin ang dahilan ng pag-ulan. Paalala mga kapuso, kahit thunderstorms pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Tiniyak ng MMDA na paigtingin pa nila ang pagbabantay sa mga kalsada sa Chino Rosas Avenue Extension na laging nakakaranas ng matinding pagbigat ng daloy ng trapiko. Yan po ay sa gitna ng hindi pa rin pagsunod ng ilang motorista sa batas trapiko roon. At nakatutok si Oscar Oida.
Umagat hapon na umano kung pasadahan ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahabaan ng Chino Roces Extension, partikular sa boundary ng Taguig at Makati. Bunsod ng matinding pagbagal sa daloy ng trapiko sa lugar. Merong mga establishments dito who are really protruding to the sidewalk. Tulad po in the case ng border po ng Taguig and Makati, yung tulay po dyan ginagawang paradahan na eh. Kailangan po nating implement talaga strictly ang ating mga batas trapiko. Nakakadagdag pa raw ang pila na mga nagsusundo kapag uwian sa eskwelahan doon. Diretso muna po kayo. Boss, paano rin yung traffic dito? Pag puno na po yung papasok ng gate nila, hinaharangan po ito ng mga guard. So ang ginagawa po nila, naghihintay sa labas. So what we are doing right now is pinapaikot po natin sila. Dagdag pasakit umano ang ilang mga pampaserong jeep na paulit-ulit naging illegal terminal sa isang bahagi ng kalsada. Illegal parking, obstructing the bike lane. Kaninang umaga, nanghuli na ang mga MMDA sa lugar. Pero nang mapadaan kami dito pasado 2:00 ng hapon, heto na naman ang mga pasaway. Kung makulit daw ang mga ito, mas makulit daw ang enforcers ng MMDA na muling nag-operate sa lugar kinahapunan. Imagine that kung araw-araw po kayo tinitikita ng illegal parking which is 1,000 pesos. Let's sum it up. Sa isang linggo, that's 7,000 pesos. Lahat po ng violation ticket, pag ito po ay nag-add up at hindi po nyo binayaran kaagad or sinetel, aabot po yan sa time na kailangan nyo pa po mag-clearance. And worse, baka hindi po kayo mabigyan ng renewal ng inyong mga lisensya. Pipilitin umano ng MMDA na matauhan araw-araw ang nasabing lugar. Will be consistent, but at the end of the day, ang gusto po natin dito is mismo po ang mga security guard, mga local enforcers, sila po ang makapag-manage dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.